Mahal, ang laki ng bahay mo, no? Oh, nakahanda na pa yung mga lunch natin. Ay, good afternoon natin. Maya-maya bababa na siguro sila mama at papa. Okay ka lang ba, man? Parang kinakabahan ka. Man, huwag kang mag-alala. Maayos yung parents ko. Ma, pa. Si Lilian po. Hello po, Tito. Hello po, Tita. Lilian po. Bakit? Parang iba yung itsura mo sa pictures, tsaka sa personal. No. Mabuti pa, kumain muna tayo. Upo muna kayo. Sige na. Sige na. Lilian, paano ulit kayo nagkakilala nitong si Miguel? Nagkakilala po kami sa isang jewelry shop sa Ongpin. Regular customer ko po siya doon. Ako rin. Mahilig sa gold. Obvious ba? So, may jewelry shop ka pala. Tita, hindi po ako yung may-ari ng jewelry shop. Tindera lang po ako doon. Pero nakapag-college ka naman, di ba? Hindi po, Tito. Mahirap lang po kasi kami. Tapos laking probinsya po ako. Sa Cagayan de Oro po, Tito. Kaya po ako lumawas dito sa Maynila para makapagtrabaho at makapagpadala po sa pamilya ko. Mag-usap tayo mamaya. Bakit mamaya pa? Ngayon na? Ngayon mo sabihin sa anak mo yung katangahan niya. Miguel naman, hindi mo ba iniisip kung anong sasabihin sa atin ng mga kaibigan natin kapag nalaman nila na itong nabuntis at pakakasalan mo isang hampas lupa na tindera lang sa Binondo? For all we know, inikot ka lang ng babaeng ito dahil alam niya mayaman tayo at may impluwensya sa pamilya natin. Pa, hindi ganun si Lilian. Mahal ko si Lilian. At paninindigan ko tong anak namin. At wala kayong magagawa kung dito siya titira sa atin. Mag-isip ka, ha? Mag-isip ka! Nawalan na ako ng gana. Halika na! Mahal, sandali. Mahal, sandali. Mahal, I'm really, really sorry. Aayusin ko to, promise. Kakausapin ko sila mama at papa. Ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko. Kamukhang-kamukha mo talaga ang papa mo. Salamat na lang at hindi ka nagmana. Sa nanay mo, mukhang paa. Inday! Inday! Dalhin mo na sa taas ng apo ko, ha? Apo. Ang gwapo, no? Bes! Ha? Nandito ka na? Diyos ko, ang dugit-dugit ko pa man din ngayon. Naglilinis kasi ako ng bahay. O sige, basta pumasok ka na lang ha. Hindi na lang kita dito. Okay, sige. Okay. Kaya hindi ka matapos-tapos sa ginagawa mo eh. Kung ano-ano inaatupag mo. Tita! Tita! Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo! Hindi mo sinabi na kasama kayo! Tita! Tama! Tanga na! Tanga! Bakit po parang kasalanan ko? Nakita niyo naman po na nagmamap ako, di ba? Nakita niyo rin po na basa yung sahig. Nagpipiloso pa ka pa, ha? Sumasagot ka pa? Ito yung bagay sa'yo! Yan! Bakit kayo ng bagay sa'yo? Ano ginagawa niyo? Bakit niyo sinasakta si Lilian? At sino ka, ha? Bakit ka nakikialam dito? Kaibigan po ako ni Lilian. At
alam ko po lahat ng ginagawa niyong pangapi sa kanya. Isa ka pang tonto! Sama kayo! Huwag kang makikialam dito, ha? Ginawa niyo na nga siyang kasambahay, hindi pa kayo nakontento. Sinasaktan niyo pa! Miguel, itong si Lilia, itong kaibigan niya, pinagtutulungan ako! Tama ba yung ginagawa ng nanay mo, ha? Binuhusan niya na pinagbabaran ng map? Sinungaling ka! Sinungaling! Miguel, halika na! Halika na! Punta tayo sa anak mo! Halika na! Ay, ma'am, ako na po. Ah, sige ate. Maraming salamat. Puntahan ko lang si Sir. Pare, ayaw pa. Mga hayop kayo? Ang kakapal ng mukha niyo! Hayop kang babae, ha? Lilia, tama na! Lilia, bitawan mo! Hayop ka! Hayop ka! Lilia! Sheila! Isa ka ba? dito? Hayop ka! Tita! Huwag kayo! Sinasaktan niya ako! Kapal din ang mukha mo talaga, eh, no? Ikaw na hayop ka rin! Ikaw na hayop ka rin! Bakit kailangan mo manakit? Wala kang karapatan sa tansa. Anak siya nakasosyo namin sa negosyo. Mayaman sila at hindi katulad mo! Siya yung karida ng anak niyo, pero siya pa rin yung kinakampihan niyo? Huwag mong bastusin yung magulang ko, ha? Isa ka pa! Isa ka pa! Hayop ka! Huwag saktan yan, ha? Tumigil ka, ha? Itong si Sheila, siya dapat ang pakakasalan ng anak ko. Pero anong ginawa mo, ha? Prinikot mo anak namin. Tapos ngayon kung magsalita ka, akala mo kung sino ka. Hoy! Palawin ka lang dito! Tanggap ko naman eh, na hindi niyo ako kayang tanggapin kahit kailan. Hindi niyo nga ako magtatong bilang isang tao. Nagtiis lang ako! Nagtiis ako! Dahil buong akala ko mahal ako ng anak niyo. Pero wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na to. Kukunin ko yung anak ko! Sige! Umalis Ulo mo ba ka! Umalis ka! Pero hindi mo kasama ang apo ko, ha? Umalis ka! Sabi ng anak ko, hindi sa iyo ang anak ko! Akin na! Galon! Galon! Tumigil ka! Tumigil ka sa akin! Miguel! Miguel! Galon! 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 Hoy! Miguel! Miguel! Maawa ka sa akin, Miguel! Yung anak ko, Miguel! Balik mo sa akin yung anak ko! Aalis na ako dito kasama ang anak ko at hindi mo na ako mapipigilan! Lilia, sandali. Pakinggan mo muna ako. Kausap ko na sila mama at papa. Pumayag na silang umuwi ka sa probinsya kasama ang anak natin. Ako na maghatid sa inyo sa airport. Eto, ticket niyo.
natin alam eh. Bigla na lang tumirik yung yung kotse. Ha? Asan tayo? Akala ko mapupunta tayo sa airport. Kailangan natin humingi ng tulong dito. Ako na ikakarga kay baby kasi kanina mo pang tinakarga yan para makapagpahinga ka. Ano gagawin natin dito? Hingi tayo ng tulong dito, tara. Ayan, sa kanila. Excuse me po, manghilang po sana kami ng tulong sa sasakyan. Sama niyo na po yung babae niyan. Sige, pasok mo na yan. Pasok niyo na yan. Miguel, ano to? Ayun ka! Ano to? Oh, binago niyo po ako! Sandali lang po, kailangan niyo ako ng anak ko, Miguel! Si Kaloy! Miguel! Miguel! Ano ba to, Miguel? Ano to? Wala mo ba doktor na pwedeng tumingin sa akin dito? Para mapatunayan na wala po akong sakit sa utak. At tingnan niyo nga po yung ginawa niyo sa akin pagtapos yung kalag ka rin dito. Miguel, please, maawa ka na sa akin, Miguel. Ano namang kalokohan to, ha? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Wala kang kakayahang magpalaki ng bata dahil baliw ka. Kaya dito ka nababagay. Totoo yun, Dok. Hindi totoo yun. Maniwala po kayo sa akin. Dok, ipasok niyo sa loob. Alam niyo na gagawin. Dok, Dok, hindi po. Maawa ka sa akin, Miguel. Kaloy, anak! Dok, hindi po totoo yun, Dok. Maawa ka po. Dok, makayap kayo! Hayop kayo! Baby ko to. Baby ko, baby ko. Ayan, tuloy po. Kasi ikaw ay akin. Baby ko to. Ayan, ito. Baby ko. Labasin niyo po ako dito! Sir! 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 Sir, maawa na po kayo sa akin. Palabasin niyo po ako dito, sir. Please lang po. Kuya! Kuya! Matino po ako, kuya. Maawa po kayo sa akin. Please lang po. Ginagawa lang po nila to para mawalay ako sa anak ko. Please lang po. Sir! Yung anak ko po, kailangan po ako ng anak ko, sir! Kuya! Napag-usapan niyo na bang dalawa ang kasal? Hindi pa po, tita eh. Focus muna ako sa restaurant business ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Maganda na, matalino, at business-minded. Nasa iyo na ang lahat. Salamat po, tita. Pero, tita, paano po kung bumalik si Lilian? Huwag kang mag-alala sa babaeng yon. Hindi yun basta-basta makakalabas ng hospital. Kinuntsaba ko na yung doktor at saka yung staff doon. Di ba, Miguel? Tsaka kung makakalabas mo siya, hindi niya makukuha ang anak ko. At may record na siya na wala siya sa tamang pag-iisip, kaya she's incapable na maging nanay. Lilian! Lilian! Miguel! Nasa si Lilian? Ilabas niyo si Lilian! Lilian! Inday! Inday! Palayasin mo nga yung babaeng yon. Bilis! Ate! Nasaan si Lilian? Ilang araw na siyang hindi nagre-reply sa akin ah. Nasaan ba yung amo mo? Kakausapin ko. Sandali lang po, ma'am. Kasi wala na po dito si Ma'am Lilia. Ano wala? Ma'am, huwag niyo na lang pong sasabihin na ako po yung nagsabi sa inyo. Kasi po, dinala na po si Ma'am Lilian sa mental hospital. Ano? Opo, tsaka narinig ko din po na pinagplanuhan nila na doon na po siya ikukulong.
Magandang araw, ma'am. Visitor po. Aalamin ko lang po kung nasa loob yung kaibigan ko. Ano pong pangalan? Lilian Bautista. Yan, Bautista. Ma'am, wala pong Lilian Bautista dito na kasindig. Hindi po. May nakapagsabi po sa akin na nasa loob daw yung kaibigan ko. Ikaw, pasok ka dun. O, sumabay ka na rin. Paano mabilisan niyo dyan? Guard! May tumakas! Guard! Guard! Kuya, bakit ka dito? Huwag mo na. Anong nangyayari dito? Pasok nyo na yan. Sige na. Magpupupisahan na po kayo. Sige. Bitawan mo! Ikaw Sige na, pasok na yan. Ipapapulis kita! Ipapapulis kita! Bakit mo inadmit yung kaibigan ko sa loob? Eh, wala namang sakit sa utak ko ah! Sige na, pasok nyo na yan. Sige, idedemanda ko kayo! Subukan niyo ipasok! Ipapapulis ko kayo! Pasensya na ho sa konting tulong. Pasensya na ho dyan. Salamat po. Napakabait niyo po talaga sa mahihirap. Kaya lagi po kayong pinagpapala eh. Salamat ho. Sabi nga nila, share your blessings. Salamat po. Lilian, anong ginagawa mo dito? Hindi ako manggugulo basta ibalik niyo lang sa akin yung anak ko. Hinday, iakat mo yung bata. Saan niyo dadali yung anak ko? Kaloy, anak! Lilian, mahiya ka naman! Alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang alagaan yung bata. Hampas lupang tindera ka lang. Mas mabuti kung sa amin siya lalaki. Tumigil ka! Tama na, tama na! Makinig kayo lahat sa akin. Yang pamilyang yan, kinulong nila ako sa mental para pagmukhain na may sakit ako sa isip. Huwag ka mag-skandalo dito! Hindi totoo yung mga sinasabi niya! Hindi totoo? Binuntis ako ng lalaking to. Tapos ngayon, tinatanggalan nila ako ng karapatan sa anak ko. Ano? Natameme kayo? Bakit hindi niyo ako gulpihin ngayon? Gulpihin niyo ako, pakita niyo sa kanila lahat kung gaano kayo kasama. Bigay mo na ang bata. Ayaw. Sige na. Akin yung anak mo. Oh! Akin na yung anak ko! Kung inaakala niyo papalampasin ko lahat ng ginawa niyo sa akin, pues nagkakamali kayo. Sisiguraduhin ko yun na mananagot kayo lahat sa batas. Lalo ka na. Ganon. Takpin mo yung babae niya! Ako pa? Kap, sila po yung una sumugod. Lumaban lang po ako. Sinungaling ka! Ako pa kukulong namin ng babaeng to. Sinaktan niya kami! Ako pa yung ipakukulong niyo? Mayor. Mr. Parcon, Mrs. Parcon, Hello, Mayor. Chairman. May narinig ko akong malita eh. Alam kong malaking naitulong ang pamilya mo sa barangay na ito. Pero kailangan kong maging patas. Bakit niyo siya ipinakulong sa mental hospital gayong wala naman siyang sakit sa pag-iisip? Sira talaga ulo ng babaeng yan, Mayor. Gusto po nilang palabasin na wala ako sa tamang pag-iisip para mawalan po ako ng karapatan sa anak ko. Tama naman ang pinaglalaban niya. Sa nanay dapat lumaki ang bata 7 taong gulang pababa kung maghihiwalay ang mga ito. Lilian, ano ba ang gusto mo mangyari sa ngayon? Ayoko na pong magsampa ng kaso. Ang gusto ko na lang ngayon, sustentuhan kami ni Miguel. 50,000 kada buwan. Ano? 50,000? Ano laki naman ang hinihingi mo? Ma, tama na, Ma. Ibigay mo na yung gusto para matapos na to. Hindi ako papayag. Tumigil ka nga dyan. Kasalanan mo to eh. Tandaan nyo, hindi pang lilimos yung ginawa ko. Obligasyon yun sa anak ko.
ko na ng tahimik na buhay, be. Diyos na yung bahala sa kanila. Ang mahalaga naman, kasama ko na yung anak ko. At hindi na ako papayag na magkahiwalay pa kami ulit. Paalala ang kwentong ito na may mga taong hindi nagpapakita ng tunay nilang kulay sa simula. Kaya sa mga magkakarelasyon, mas mabuting kilalanin muna ang isa't isa para ang kasalan ay hindi mauwi sa sakalan. Gaya ng bida sa ating naunang kwento, naging tinik daw sa dibdib ni Melanie ang kanyang biyenang babae. Nanggigigil po siya. Talagang parang gusto niya manakit. Hindi niya ako tanggap talaga. Parang minsan gusto ko na umuwi ng Maynila. Lagi niya ako pinariringgan. Sakit sa akin. Sobra. Hindi niya ako matanggap. Minsan, minumura niya. Ayon sa partner ni Melanie na si Jason, mainit daw kasi talaga ang dugo ng kanyang mama sa masalimuot na nakaraan ni Melanie. Dalawa na kasi ang anak niya sa pagkadalaga. Kasi binata po daw kasi sa atin ni mama. Tapos nung naging asawa ko may anak. Pero bagamat tiniis ni Melanie ang umunoy pang-aapi ng kanyang biyenan, ibang usapan na raw nang makita niyang pagbuhatan nito ng kamay ang kanyang anak. Sinigawan ko si mama. Pagka sinampal niya ako, pagkasampal niya sa akin, gumanti ako. Hanggang sa bunutan na po kami. Dahil sa komprontasyon, dinugo si Melanie na nooy 4 na buwan ng buntis sa anak nila ni Jason. Sa natumba po ako, tumama po yung puson ko. Pagkatama puson ko, yun po may spotting po na tumulo sa hita ko po. Sinugod po ako ng hospital. Nung nalaman ko gano'n pong dinugo, parang tumaas po yung dugo ko. Tapos yun po na siyempre panganay pong anak yun. Kaya napagsabihan ko sa mamanti po ni maganda. Sa kabila ng insidente, naipagpatuloy ni Melanie ang kanyang pagbubuntis. At nang ipinanganak niya ang bata, ito raw ang tila anghel na nag-ayos sa gusot nilang magbiyenan. Naisip ko talaga na mali ako at maling-mali talaga ako sa ginawa ko kay Melanie. One time po, nagluto ako na bigla siyang inatake po sa high blood. Blood pressure niya, tumaas po. Ay ako lang po doon. Tinulungan ko siya. Ay, okay na po. Nung okay na siya, nagkaroon siya ng malay. Nagpasalamat po siya sa akin. Sorry daw po sa lahat kasi umpisa pa lang hindi kami nagkaintindihan. Mahalaga ang mayroong kapatawaran sa bawat isa. Mas maganda ang pakiramdam na mas masaya ang magpamilya sa loob sa isang bahay. Sa ngayon, sa Rizal na nakatira sina Melanie. Samantalang sina Nanay Sedena ay nasa Masbate. Matagal na raw silang hindi nagkikita kaya gumawa kami ng paraan para muli silang makapagkamustahan. Diba, kamusta? Miss ko na rin kayo. Yung mga nangyari, ma, kalimutan na natin, ma. Sa ayos na lang natin yung ating pagsasamahan para sa ikabubuti nating lahat. Salamat, ma. Thank you po. Dadarasal po naman po lagi kayo. Kayo din, ma. Pigdadarasal ko din kayo, ma. Bye-bye, ingat ka palagi dyan. Ingat kayo lagi dyan. Bye-bye, mahal na mahal ko kayo. Bye-bye. Umpisa pa lamang yan ang aming mga sorpresa. Para tuloy-tuloy ang gulong ng buhay, hatid natin ang isang tri-wheel bicycle para makatulong sa transportasyon ng mag-asawa. Meron na rin silang panindang bigas, kimchi products at chicharon. Isang shoe business package din ang maaari na nilang simulan. Sobrang galak po, sir. Sobrang saya na makatanggap ng ganyan po. Ang kabuhayan.
ang mga gamit pang bata na ito at dagdag school supplies para naman sa kanyang mga anak. Para sa kanilang binubuong munting tahanan, handog natin itong home appliances. Para mas madalas nang makausap at makita ni Nanay Sedena ang pamilya niya sa Maynila, handog natin ang brand new smartphone na ito. Magiging masaya siya. May makakausap namin sila. Opo. Bukod pa riyan, meron din tayong medical assistance para sa kanyang maintenance medicine. At syempre, hindi mawawala ang munting tulong mula sa ating programa, ang Wish Ko Lang Savings. Thank you po sa wish ko lang. Salamat po ng marami. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa ibang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.